May buntag, may buntag. May buntag mga kaigsunan, mga kabro, may buntag. Mga kadugo, may buntag itong tanan. It's me again, ang inyong lingkod, Pastor Joey de la Pina. So this morning, busy kayo ang amuang palibot. Ay mga namaligyag isda, singit-singit. No, na namaligyag isda with their microphone. So grabe. No, busy ang kalibutan. Apan usa lang kamayo nga tuang imon, nga unta na pagka-busy nato sa kalibutanon nga mga panginanglan. Di ko nato kalimtan nga moabot po ng panahon nga nabot tay pagka-busy para sa Ginoo. Nabot tay pagka-busy to please the name of the Lord. Naman tay panginahanglan, it's not bad nga maningkamot sa tuang panginahanglan, maningkamot para sa tuang pamilya, maningkamot para mahaon sa mga problema. No, dili na siya sayop o tama na ato ang ginahimo. Pero unta, di po nato malimtan nga naay Dios nga nanginahanglan sa atong mga pagsimba. Ang atong buhing halad, ba, kini atong lawas according to the book of Romans chapter 12 verse 1, verse 2, kung imong basahon. No, dili ta malimot unta nga kini atong lawas ato ang dadoon sa simbahan as a living sacrifice po ito, mga kapatid, no? Mao ni nga ato ang balaan nga pagsimba. Atong paghatag sa atong kaugalingon sa simbahan matag Domingo, sakripisyo, no? Buhing sakripisyo na mao nga atong pagsimba. Tumbalaan nga pagsimba diha sa Ginoo. So no matter who you are, what kind of religion you are, dili kay ko interesado sa inyong relihiyon. O kung ganahan mo sa inyong relihiyon, magbabilin ramo diha. Ako lang ipaabot kanina nga before the Lord Jesus Christ, the King of Kings, will come. No, kasi babalik siya. No, He's coming very soon. So ito nang nakita ang mga trahedya, itong nakita nga unsa ang mga pangitabo, kalamidad sa tibuok kalibutan. Murag mabati nimo ang tingog sa Ginoo nga nagigsulti nimo na it's the time for you to be changed. It's the time for you to listen my word. It's the time for you to be changed and follow me. No, murag iyang tingog ba atong mga mabati sa mga trahedya, gera o mga balatian noon sa mga sakuna nga naitabo sa tibuok kalibutan, especially sa tuwang nasud sa Pilipinas. No, sa mga Kabisayaan na parang nakisulti ang Dios nato, pinaagi sa mga trahedya nga tuang makita nga panahon na nga mangandam ta sa atong kaugalingon. Panahon na nga magpatinudanon ta mga lagad, katong mga nangalagad bitaw nagdula lang. If you are trying to give yourselves to the Lord and playing with God, no, nagadula lang ta sa pagduol sa Ginoo. We are trying with our own self, with our own ability to be saved, to be changed. Hindi yun pwede mangyayari. No, hindi tayo magbabago dyan. Dahil for us, for you, dili pwedeng ako mismo mag-usab sa akong pagkatao. It's hard. Dili siya pwede. Without God, we're nothing. Lisod na to pag-usab sa itong mismong kaugalingon. I was a drug addict. I was a troublemaker. Number one, I was in jail. Pumasok tayo sa kulungan. So, many times na I was trying to be changed. I was trying to be righteous in the sight of men. But I don't know na sigadi ay naglantaw na ko. So, para niya, dili ta kaya magbago sa atong kaugalingon. It's Him. Siya lang. He has the power and authority to change, to save mankind. Dili na to kaya. So kung dili man na to kaya ang pagbago sa atong kaugalingon, now how can we change another's life? How can we change the lives of our children? No. How can we change the lives of somebody? Dili gid pwede. So it's God. It's God alone. Through Jesus Christ, our Lord and Savior, pinaagi kaniya to die on the cross and shed His blood
to cleanse our sin, pinaagi sa atong pagtuo kaniya, makabaton ta og kinabuhi nga walay katapusan. Makabaton ta og pagbabago. Ang ato lamang imoon, if you're listening right now and viewing this video, atong imoon lang para makasiguro ta sa kaluwasan is not to have any kind of religions na pwede natong mapataas ang maong relihiyon nga diha na ta pwedeng maluwas. No. No one boast na pinaagi sa imong religion maluwas ka. But sa kaminsaya kung ipaabot ka ninyo, by having Jesus Christ in our hearts, yun ang sigurado. Dahil ayaw niyang makulong tayo sa impyerno. When the Lord Jesus Christ is in you, may gagawin siya. May gagawin siya, kapatid, sa buhay mo. Babaguhin niya yung buhay mo na hindi mo kayang baguhin. Ang ato lamang imon, listen to me carefully, is to accept na nagkakamali tayo and admit na maling-mali tayo, then we have to do something. What? Ask forgiveness. Ngaytag pasaylo sa Ginoo. 1 John chapter 1 verse 8 and 9. Pag sinabi mo wala kang kasalanan, you are lying. You are lying somebody and to yourself. Nagsinungaling ka, lalo na sa Diyos. Dahil sabi sa Bible, walang tao na holy or pure, no, or perfect rather, sa mundong ito. Si Jesus lang. So, kailangan natin maging perfect by admitting that we are wrong. Then, ask forgiveness. Then our God is faithful. Verse 9 sa 1 John chapter 1, verse 9. Our God is faithful to forgive us. Pasayloon ta niya, limpiwan niya itong kasing-kasing sa atong paginulsol. Then, ang salvation, iyang ihatag nato. Salvation from sin. From sin to righteousness, from darkness to light. Ana ang kasiguruan. That's the assurance that God has given us. If we admit na nagkamali tayo and ask forgiveness, then again and again, God is faithful to forgive us. Magbabago ang buhay natin pag pinatawad tayo. Then, wala man tayong ginagawang kabutihan. Habang makasalanan pa tayo, wala tayo kahit ano ginagawang kabutihan. No? Wala dyan tayo gihimong matarong. Pero pag hinulsol na to, pag admitar na to nga malita, dayon gipasaylotan niya, kana ang sinugdanan nga magsugod ta og himo og matarong. Not only in the sight of men, but in the sight of God, my friend. So, dili ta mohimo og matarong para lang maluwas. Kasi sa diyang makasala ka og naghinulsol, wala pa kay gihimong matarong. Makasala kay, wala pa. Pero sa imong paghinulsol, giluwas ka sa Ginoo para mubuhat og matarong. Kaya nga itong paghimog matarong para maluwas, that's useless. That's useless. Without a total surrender. Without a total confession na nagkakamali ako, Panginoon, patawad at ayaw ko nang gawin ulit. Because repentance means turning back away from sin. Talikuran mo yung kasalanan. Hindi pwede sabihin na, sorry Lord, patawad Lord, pero lagi mong binabalik-balik ang kagagawan ng kamalian. No? Lagi mong binabalik-balik yon. Parang mali ang nangyayari. No? Parang mali. So, Paul said, sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if any man be in Christ, ito na. If any man be in Christ, he's a new creature. Bago na. Then, the old has gone. Yung luma, wala na yon. Yung kasalanan natin, wala na yon. Yung buhay natin sa kadiliman, wala na yon. Because Paul said, the old has gone. And the next, the new has come. Ano yon? Yung pagbabago. Noon, hindi mo ginagawa ang pagpunta ng simbahan at magsimba. Pero ngayon, nang binago ka na ni Lord, punta ka na ng simbahan at magsimba. Nagbabago na ang buhay mo. Yung noon, palaaway ka, no? Smosa ka, no? Binago yan ni Lord lahat. Nawala na ang lahat na lumang bagay mo. No?
babaguhin ng Lord ang buhay natin. If you allow the gospel to come in inside of you, wow, boom, it decorates. Yung gospel na yon, if you allow the gospel to come in and value it, now listen to me carefully. The gospel will come in inside of you and decorate inside of you. Babaguhin niya yung nasa loob mo na hindi natin kayang babaguhin. No, it's the gospel because Paul said to the book of Romans chapter 1 verse 16, if I'm not mistaken, I am not ashamed. Paul the apostle said, I am not ashamed of the gospel. Bakit? For it is the power of God for salvation, those who believe. Yung gospel, when you allow the gospel and value it and allow it to come in inside, binavalue mo yon. The gospel will decorate inside of you, and your life will never be the same again as before. That's the power of the gospel and the power of believing the gospel. So, marami man tayong ginagawa, may trabaho man tayo, busy man tayo, may negosyo man tayo, hindi kasalanan yon. Pero ang pagkalimot natin sa Diyos at ang pagkakalimot nato, pagsimba sa Ginoo, yun ang mali. So, good morning everyone. May God richly bless us all. Happy day!